Alright mga minamahal, anyway, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga, bakit maraming mga DDS, mga SD supporters, ang galit? Totoo yung narinig ninyo, galit na galit dito kay Pasig Mayor Vico Sotto. At parang tila baga gusto na nila itong isumpa ngayon pa lang. Paano ba naman kasi, mga minamahal? Eto, sabi dito sa balita, Vico Sotto could challenge VP Sara in 2028 race. According to the Manila Times, mga minamahal, if qualified as a president, itong si Mayor Vico Sotto, abay posibleng mabigat na kalaban, challenger ni Vice President Sara Duterte ay itong si Vico Sotto. Kasi can you imagine that, mga minamahal, sobrang dami ang sumusuporta kay Mayor Vico. Lalo pat, mga minamahal, dito nga po sa proposal ni Tito Sotto, abay, gusto na nilang i-amend ang ating konstitusyon na babaan ng age requirements ng presidente. So, from 40, gagawing 35. At yung pinakamaraming suporta ay nanggaling pa mismo sa mga kabataan. 75%. Galing sa mga kabataan at sa mga middle-age voter. So, 18 to 30 plus. Diba? So, basahin natin dito Pasig City Mayor Vico Sotto, if he will be allowed to run in the President 2028, could emerge as the only serious challenger to Vice President Sara Duterte as a survey conducted by Tangere. So, Tangere found that 3 in 4 Filipinos, 75% favor Senator Tito Sotto proposal to amend the Constitution and reduce the age requirement for presidential candidate from 40 to 35. And that support came from the younger and middle-age voter. So ngayon, yung mga DDS, nagkagalit na sila. Nagkakaroon na ngayon ng hatred dito kay Mayor Vico. At una na nga pong nagsalita dyan ay itong si Tio Moreno. Sabi ni Tio, according to the Manila Times, Pasig City Mayor Vico Sotto, if he will be allowed to run for president in 2028, could emerge as the only serious challenger to Vice President Sara Duterte, as a survey conducted by Tangere showed. Ngayon, sabi niya dito, ito yung sinasabi ko sa inyo. Wala namang mali if tatakbo siya. Yan, if qualified talaga siya. Pero imagine, gustong babaan ng uncle niya ang age requirement sa pagka-presidente. Anong ibig sabihin? That's to favor someone. So parang kinakabahan na sila. Nayayanig na ang mundo nila. Bakit? Yung supporters ni VP Leni, kasi sabi nga ni VP Leni, kung hindi siya tatakbo, meron siyang iaangat na kamay. Probably karamihan sa mga kakamping gusto kay Vico Sotto. And karamihan din sa mga DDS gusto din kay Vico Sotto. Halos lahat may percentage kay Vico Sotto. Kahit nga sa mga Marcos 'di ba? May mga gusto din sila kay Vico Sotto. So ngayon, kung ako yung tatanungin, meron siyang laban sa 2028 presidency. Kung ang kanyang magiging kalaban lang naman ay si Sara Duterte. Kasi kung pag-uusapan ng transparency and accountability, wala na si Sara Duterte nun. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang buhay ng mga Pasigueño. Yung gusto mong mag-loan, di ba, sa tawag dito, yung baha, di ba, mayroong mga ganon, calamity loan, hindi ka makakapag-loan kasi hindi naman talaga binabaha ang Pasig. 'Di ba? Hindi binabaha ang Pasig, so hindi mo kailangan ng calamity loan at hindi ka makakapag-calamity loan dahil hindi naman binabaha ang Pasig. Nakikita niyo yung mga estudyante?
kung paano lagyan ni Mayor Vico Soto ang bag nila, ang sapatos nila ng Pasig at hindi nakalagay sa pangalan ng kandidato. Ganun dapat. 'Di ba? Kung paano kadali and ka-accessible ang mga hospital doon. Ganun dapat. At madami pang iba. 'Di ba? Kada nga, tawag dito, kada nga December, ang sarap ng kanilang ng kanilang handog, 'di ba? Handog ng Pasig. Ang sarap na 'Di ba, mga minamahal? So ngayon, kung si Sara lang naman ang magiging kalaban ni Vico, talaga nga naman kailangan nilang siraan si Vico malala. O sisimulan sa dumilimang paligid, 'di ba? Sa mga kanunu-nunuan na history. O diyan nila sisirain si Vico. At alam naman natin kung gaano kadumi maglaro sa politika ang mga DDS. Diba? Ngayon, ganito yung sequences dyan. Ay actually, hindi ko pa pala nasabi sa inyo Si Vico Soto ay qualified naman sa kanyang mga pinag-aralan. Bakit? Si Soto, mga minamahal, si Vico Soto ay nag-aral sa Brent International School. For most of his grade school and high school, he graduated from the Ateneo de Manila University in 2011 with a Bachelor of Arts in Political Science and earned a Master of Arts in Public Management from Ateneo School of Government 2018. Actually qualified si Vico Soto. Ang age lang ang may problema. Pero, kung susuportahan ng mamamayang Pilipino itong age qualification ng tatakbong presidente, then why not? Ngayon, sino yung mga posibleng makalaban ni Mayor Vico? Siyempre si Sara. Alam na nating tatakbo si Sara. Pangalawa, maybe si Tulfo. Alam nating mukhang tatakbo si Tulfo. Si Lenny medyo malabo, pero si Risa may posibilidad. Kasi yung mga mostly, alam nyo yung dalawang tatakbo na dyan, kung sakaling tatakbo si Risa at itong si Vico, sila lang dalawang pagpipilian ko. Or kung mayroon mang ilalapag ang Marcos administration, syempre doon tayo. Diba? Pero kung walang ilalapag ang Marcos administration, maybe kay Risa or kay Vico. Kung ang pag-uusapan natin ay sa matagal na panunungkulan, dito tayo kay Risa. Diba? Pero kung good governance, actually good governance din naman itong si Risa. Pero syempre iba pa din ang pamamahala ng mga katulad ni Mayor Vico na walang issue sa corruption. Syempre Mayor Vico Soto tayo. 'Di ba? Mga minamahal. So ngayon, ba't sila nagagalit? Ang layo pa nga ng eleksyon Ang layo pa, 2028 pa. Ba't inaatupag na nila yun? 2028 pa ang eleksyon, Diyos me, Santa Barbara Bendita. 2028 pa tapos ngayon, ang ingay-ingay ninyo. 2028 pang eleksyon, inaaway na ninyo yung taong nagtatrabaho ng maayos. For what reason? Ba't nyo inaaway? 'Di ba? Instead na matuwa kayo, inaaway ninyo. Ayaw nyo bang maging Pasig ang buong Pilipinas? Hindi binabaha, tinitira ang korupsyon, malaki ang nasa-save na pondo gamit ng bayan, malaki ang ipon ng lugar. 'Di ba? Para makawala tayo sa napakatagal ng sistemang korupsyon at mga crooks. Si Mayor Vico tahimik pero may kamay. May kamay siya. Tahimik lang siya pero talagang masasabi ninyong sumisigaw ang kanyang gawa. Yan yung literal na na tahimik lang pero sumisigaw ang gawa. Hindi katulad ni Mark Villar. 'Di ba? Alright, mga minamahal. Ang chances of winning niya, 90%. May nagtanong, malamang, mga minamahal, 90% chance of winning yan. Vico Soto na yan 'Di ba? Maliban na lang talaga kung hahanapan nila ng butas itong si Mayor Vico ng babae. Yan yung pwede nilang ma-issue ng babae, yung mga uncle, mga gato ganyan. Wala pa nga tong asawa si Mayor Vico Hindi nga cellphone nito, parang lang Hindi pa nga yan naka-iPhone 'Di ba? Luma na yung cellphone Pinapang-vlog niya pa yun. Alright, mga minamahal, yun po. Pahingi lang ako ng comments. Yes. Comments, likes, and share. And also, mga minamahal, don't forget to click the subscribe. And always hit po ninyo ang notification bell para lagi kayong na-update
sa mga video po na ina-upload natin time to time. So mga minamahal huwag niyong kalilimutan na i-click ang comments at paki-subscribe ng ating munting channel. Yan lamang at ingat mga kababayan!